Hello mga ka-legit Davercats, isang female host na dating kabilang sa Itbulaga nung sila'y nasa GMA7, abay, mukhang napirata na ng TP o tahanang pinakamasaya ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga isang good news pong inilabas ng Kapatid Network kung saan ang TV5 Digital TV coming soon in Iligan City. Katulad nga po ng ipinangako ni MVP or Manny B. Pangilinan na mas bibigyan niya po ng pondo yung pagpapalakas ng mga signal sa mga provincial areas. Kasi kung matatandaan po ninyo, araw-araw ay tumatanggap sila ng mga reklamo mula sa mga provincial areas dahil napakahina po ng signal ng TV5. Hindi kasi katulad ng GMA7 na very accessible po siya sa lahat ng places. Kasi hindi naman po ina-anticipate ni MVP na darating siya sa punto na isa siya sa mga pag-aagawan at talagang maraming mga programa na papasok sa kanya matapos po na mawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Ngayon, yung digitalization program ay ngayon palang pinupursue nitong si Mr. Manny B. Pangilinan. Kasi ang TV5 ang mas kinikater niya, it's about sports diba? Dati ganun talaga pag gusto mo manood ng basketball or any leagues dito sa Pilipinas, laging pupunta ka sa TV5. But this time, ito na nga dahil talagang marami na po siyang kinikater na program, kaya mas pinapalakas niya na po iyan. Kaya coming soon, susunod po yan sa ilang mga provinces. And this time, ito na nga kasi nagtaka po tayo. Dahil kung matatandaan po ninyo, isa sa mga legit Davercats na talagang natuwa po siya nung inoferan siya ng Itbulaga at ng GMA7 na maging parte ng Itbulaga noon. Kasama niya si Ruru Madrid, silang dalawang magjowa ay naging host nga ng nasabing noontime program. At dito nga, inaibalita pa na parang isa sa mga gusto po na mangyari ng lola niya is ma-meet ng lola ni Bianca itong si Bossing. So dahil nga doon po siya nagtrabaho, talagang on time naman or on point naman yung mga sitwasyon na pagbigyan niya ngayon yung hiling ng lola niya na maging isa sa mga viewers at ma-meet niya in person si Bossing. And kasabay nito, nung nawala po ang Itbulaga sa GMA7, hindi na rin po niya tinanggap yung offer. Diba? Matatandaan ninyo, may mga inoperan itong si Ruru tsaka si Bianca, inoperan po yan katulad si Alden Richards, diba? Inoperan ng tape na manatili bilang host nitong nasabing show. Pero yun nga, mula po nung ginagamit ng Tape Incorporated ang titulong Itbulaga, ayaw po nila, diba? Mas nagigest pa po sila at nagpo-promote ng movie sa It Showtime kesa po dito sa nasabing Tape Incorporated na dating gamit nila is diba? Tape Bulaga, diba? At nagtaka tayo ngayong araw ay kasama po ni Paulo Contis, itong si Miss Bianca Umali na umiikot po sa mga barangay sa Gisagedli. Mapapansin po ninyo kung sinilip nyo lang po yung kanilang mga post is wala po si dating Mayor Jose Manaam, dating Mayorme na si Mr. Isko Moreno na dating kasama niya naman sa barangay, itong pong si Ara San Agustin na sinasabi ng ilan na parang wala po siyang appeal doon po sa barangay. Kasi kung ikukumpara naman natin sa mga girls ng mga dito sa Itbulaga, in totoong branded Itbulaga, walang-wala kahit kay Raisa nga lang sila itapat. Talagang hindi nila matatawaran kung gaano kagagaling mag-host at gaano ka-appeal, diba? Kay Maine Mendoza pa lang talagang taob na talagang silang lahat. Pag samasamahin sila, lalo na pag si Maine ay nagpatawa na dito po sa Itbulaga, sa branded Itbulaga. So, isa pala sa mga rason kung bakit napapayag itong si Miss Bianca Umali na mag-host kasi nga 'di ba hindi naman na siya title na Itbulaga. Dati kung dinagamit pa rin ng Tape Incorporated yan, iniiwasan talaga siya ng ilan sa mga aktor at aktres ng GMA kasi bilang respeto na din sa TVJ. Pero dahil napalitan na yung title, pumayag na ngayon itong si Bianca na maging kabahagi at maging guest
host nitong nasabing show. Kasi parang ngayong araw kulang-kulang sila eh. Wala si Buboy dahil nga nagtitaping, 'di ba, sa ibang bansa. Ganon din po itong si Yorme, wala din. And I don't know what happened, bakit wala si Yorme. Maaaring may sakit siya or may mga inuuna siya ngayon, 'di ba? May mga schedule siya or programa na kailangang atinan or maaaring may taping po siya kaya wala siya. So, yun po yung isa sa mga kadahilanan kasi may mga nagtatanong sa comment section ba't nandun si Bianca Umali. So, dapat po unawain na lang natin, ano. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update. Magbasa tayo ng ilan sa mga komento, ng ilan sa mga legit Dabber Cards. Unahin natin si Romy Obispo. Sabi niya, "Good morning, Ma'am Dareds. Ayang attorney contempt. Attorney contempt yan. Di mo na ipanalo yung kaso mo. Ayan tuloy, libyak na yung showtime ngayon. Tahanang walang pundasyon ay malapit nang mawala sa ere. Bye-bye, Paolo nga katuloy." Ayun. Sabi naman po ng ilan sa mga netizen at ilan sa mga legit Dabber Cards na December pa naman daw mawawala. Medyo mahaba-haba pa. Abay, February na po ngayon. Napakabilis lang ng panahon. Bibilang ka lang ng ilang buwan. Pasko na, 'di ba? So, sa kalagitnaan ng taon, malalaman natin yan kung mag-i-renew pa rin sila. Pero yun po kasi talaga yung usap-usapan eh. Sabi naman ni Angela Ramos, sa December pa pala ipapasara, may 10 months pa silang mag-show. Ayun. So, 10 buwan pa sila na talagang mapapanood pa rin sila sa GMA7. Pero just the same, let them be, 'di ba? Kung talagang 'yun ang gusto nilang mangyari. Ang gusto lang naman talaga ng mga legit Dabber Cards is wag na silang mag-apela, 'di ba? Pero 'yun pa rin kasing ginagawa nila eh. Pinagpipilitan pa rin nila kasi nga ang laki ng babayaran nila sa TVJ pag natalo sila sa kaso. Sabi ni Susana Nina, mataas ang pride ng GMA, ayaw nilang mapahiya kaya ilalaban nila ang tape kasi most of hosts in Tape Incorporated ay galing sa GMA7. Totoo po yan, 'di ba? Kasi kumbaga parang parang nakipag-collab ang Tape Incorporated to have those talents coming from dito po sa GMA Sparkle. Ang tangi lang sa kanila doon si Paulo at saka si Yorme. Yun lang naman ang pinapirma nila ng long-term contract under Tape eh. Pero other than that, lahat na po yun is coming from GMA Sparkle. Sabi ni Juan de la Cruz, Cusinero, Lakyao, wait, ano yan? 8717, deserve nyo yan mula sa pinakamataas na lusos at pinakamababang employee nyo. Hindi kayo marunong rumispeto sa mga seniority. Dito sa Japan, kahit janitor, basta seniority sa iyo, gagalang mo kahit anak ka pa ng may-ari ng company. Yun nga po yung isang bagay na nawala sa kanila, 'di ba? Kaya nagalit din po ang TVJ. Kasi parang for seniority sake na lang, 'di ba? Wala sila noon eh. Talagang mas nauna sa kanila yung sila yung may-ari, sila yung, 'di ba? So doon nagkagulo. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV.